Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dad, what are you doing here? Yon ang naging bungad ni Romulo sa ama nitong si Mr. Dante Geronimo. Namutla ang mukha nito at hindi alam kung ano ang gagawin dahil huli ito sa akto. Mas lalo nitong hinigpitan ang belt ng suot na bathrobe. Ang ginawa ng ama nito, sinuntok ang anak at sinipa na ikinasadsad ni Romulo sa sahig ng kwarto. Napatakip ng bibig si Ira at si Carla naman napaurong dahil sa nakita. Humarap si Dante kay Joseph at agad na humingi ng tawad. Mr. Bayeta, ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng anak ko. Ako nag-utos sa kanya na pumunta rito pero hindi ko alam na ganito ang gagawin niya. I'm still interested in the proposal, don't worry. Pagkasabi ni Dante noon may tinawagan to sa cellphone. Sa narinig nila Ira, panibagong representative ang kausap nila para sa deal. Sa kanan lalaki, binalikan ng anak na hawak ang panga na nasaktan. Hindi mo pa rin ba aayusin ang sarili mo? Come home with me. Mabilis umalis ang mag-ama at napailing si Joseph. Dumating din ang taong tinawagan ni Dante at pinirmahan nito ang contract kaya nakahinga ng malawag sila Ira. Be wary of that guy, both of you, especially you Ira. Lumingon si Joseph sa dalawang babae pagkalabas nila sa hotel. Mag-ingat kayo dahil sa tingin ko, gaganti at gaganti. Ang Romulo Geronimo na yun sa inyo. Dahil hindi niya nakuha ang gusto tapos napahiya pa siya. A guy like that cannot take rejection. Pero diba, kumampi naman sa atin yung tatay niya. Baka hindi naman kami gantihan kasi pagsasabihan ng tatay niya. Tanong ni Carla. Joseph shook his head. Hindi nakita nila Ira ang mas malaking larawan. Nakita lang nila na naparusahan ng lalaki gawa ng suntok ng ama nito. Pero ang totoo, ginawa lang yon ng ama ng lalaki at agad na pinalis ang anak para protektahan ng Romulo Geronimo na yon. Dahil kung talagang gusto nitong parusahan ng anak, he would report that fucker to the police regardless if he is his son or what. But he couldn't say that to them and made them worry. He will try to protect them as much as he can. Huwag kang mag-alala, sir. Kami pa ba ni Ira? Kaya namin protekta ng sarili namin. Pagmamalaking ani Carla. Tawagan niyo ako kapag kailangan niyo ng tulong. Sagot naman ni Joseph. Matamis nang umiti si Carla kay Joseph na kinaiwas ng lalaki ng tingin. Bahagyang namula ang tenga nito at mabuti na lang madilim kaya hindi napansin ni Carla ang pamumula ng tenga at pisngi ni Joseph. Sir, dahil tinulungan mo kami, bakit di ka namin ilibre? Wag lang sa mamahalin ha, pangturo-turo lang ang budget ko. Hinarap ni Joseph si Carla at nangingiting nagtanong, You're going to reward me? Oo naman sir, good mood ako kaya ililibre ka namin ni Ira. Natigil sila nang mag-ring ang cellphone ni Ira at kinuha niya ito sa shoulder bag. Where are you? I'll pick you up. Yon ang naging bungad ni Dark pagkasagot ni Ira ng tawag. Napalingon si Ira kay Joseph at Carla. Hindi ako yata makakauwi agad. Nag-decide kasi kaming libre si Sir Joseph ng pagkain kasi tinulungan niya kami sa contract signing. Then I will be with you. Ha? Ask your supervisor and tell him I'll be joining you. He will agree. Nagtaka si Ira. Close ba si Dark at Sir Joseph para magsabi ng ganito si Dark? Anong sabi? Nakalabing tanong ni Carla. Sandaling tinakpan ni Ira ang mouthpiece. Pwede bang sumama si Dark? Then invite your husband, Miss Gonzaga. Tumango si Ira at sinabi kay Dark na po pwede itong sunama. Dahil hindi pa nakakapag-decide kung saan talaga kakain, naghintay pa si Ira kung sana matipuhan ni Sir Joseph pumunta bago siya nag-text kay Dark ng address. Nauwi sila sa isang malapit na sizzling house. Sa labas nila napiling pumesto dahil mahangin sa labas at maganda ang view. Dumating din agad si Dark, ilang minuto lang ang lumipas. Napakamot si Ira sa ulo na makita ang suot ni Dark. Naka-Armani suit lang naman ang asawa niya na hindi niya alam kung babagay ba sa lugar na yon. Totoo namang gwapo to kaya pinagtitingnan na ng mga customers din na naroon pero mas malaki yata ang factor na nakasuit pa ito para lang kumain ng isaw. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi alam ni Ira kung tatawa ba o ano. Napatingin sa kanya si Dark at maging ito hindi malaman kung ano ang sasabihin. Si Joseph din naman nakasuot ng suit pero hinabad nito ang coat at tayong long sleeve polo na lamang ang suot nito. Natawa si Joseph sa gilid na makita ang ayos ni Dark kaya masamang tingin ang pinukol dito ni Dark. Hubarin mo ang coat mo at akong maghahawak.
Teka, ayusin ko rin ang long sleeve mo. Tupuin natin para hindi madikit sa pagkain. Kumilos si Ira at lumapit sa asawa. Napangiti si Carla habang pinagmamasdan sila. Ang galing namang asawa ng bebs ko. Bait sa asawa. Dahil doon, umaliwalas din ang mukha ni Dark sa narinig at namula naman si Ira kaya hindi siya kumibo. Kumakain na si Ira at nilagyan niya ng barbecue sa plato si Dark. Siya naman isaw ang kinakain. Bayaw, bakit di mo ginagalaw ang pagkain mo? Hindi mo ba gusto? Natigilan si Ira at dumapo ang mata niya sa pagkain ni Dark na wala pang bawas. Hindi mo gusto? This is my first time seeing this kinds of food. Napasabi na lang si Ira na anak mayaman nga talaga ang asawa niya. Inayos niya ang barbecue, inalis sa steak para makain ni Dark. Tikman mo. Kung ayaw mo ng lasa, ako nang kakain. Tinikman naman ni Dark ang pagkain at hindi naman nag-iba ang ekspresyon nito. It's fine. Mukhang mayaman nga tong si Bayaw. Teka, Dark lang natatandaan kong name tong si Bayaw eh. Ano ang buong pangalan niya? Baka mamaya kamag-anak ko pa pala, tapos hindi ko alam. Dark Wayne Oxford. Oxford? Sigaw ni Carla na hindi makapaniwala. Anong meron? Pamilyar ang pangalan na yan eh. San ko nga ba narinig? Baka nung pinakilala ko siya sa'yo, ani Ira. Umiling si Carla. Hindi. Pamilyar talaga eh. San ko nga ba narinig? Ah, tama. Ganyan-ganyan din yung pangalan ng interim CEO eh. Yung apo ng chairman ng OGC. Natigilan si Joseph at Dark dahil tumpak si Carla sa sinasabi nito. Hindi kaya ikaw yung apo ng chairman? E di asawa na ng CEO itong si Bebs ko. Napanunok si Dark sa narinig at hindi kaagad nito alam kung paano sasagutin ang tanong ni Carla. Malakas na humalakak si Ira at doon nabasag ang ilang segundong katahimikan. Sandaling nagkatinginan si Joseph at Dark at kapwa nakahinga na maluwag ang dalawa. Ano ka ba, Carla? Paano mo naman nasabi yan? Magkapareho lang sigurong pangalan o kaya naman hawig. Alam ko rin, gwapo tong si Dark pero tingin mo, nakikihalubilo ang CEO sa ganitong lugar? Tumango si Carla. Sa bagay, tsaka kung tong si Bayaw ang CEO na sinasabi ko, di una pa lang nalaman ni Sir Joseph yon, di ba sir? Baling nito kay Joseph. Para matahimik na si Carla, kumuha ng squid ball si Joseph at walang salita na pinakain yon kay Carla. Si Dark naman, hindi malaman kung may insulto ba o ano sa narinig. Ngunit naisip nito na tama sila. Hindi naman talaga ugali ni Dark na pumunta sa ganitong lugar. At saka, mas maganda na rin na hindi si Dark yung CEO kasi alam ko magulong buhay na meron sila, tuloy ni Ira. Nalipat dito ang atensyon ng tatlo. Nagsalita si Dark, but maybe, a powerful man like him could protect you? Umiling si Ira. Hindi ko kailangan ng makapangyarihang tao. Sapat ka na sa akin. Natigilan si Dark sandali at maya-maya lang sumungaw sa labi nito ang ngiti. Ines na nilantakan naman ni Carla ang pagkain dahil napangawito sa kaibigan at asawa. Samantalang si Joseph naman napailing na lamang sa gilid. Kinabukasan, pinatawag ni Ira at Carla sa office ni Manager Noel. Nang makapasok sila doon, may nakandang tea at milk cake sa receiving table. Tinuro ni Noel iyon at doon sila naupo. Congratulations to both of you for doing a great job securing the deal. But that's just the first step. I need you to focus on this project and see to it that it will be successful. I will give you at least 6 months to finish. If you two do that, I will make sure that you're both going to be included at the year-end party for the best employees of OGC. Nang marinig iyon, kumislab ang mga mata ni Carla at tumangutango ito kay Noel. Don't worry, Manager Noel. Gagawin namin ang lahat para maging matagumpay ito. Nang makalabas sila sa office, nagtaka si Ira dahil halos tumalon-talon si Carla habang naglalakad. Bakit ka tuwang-tuwa? Bebs, narinig mo ba ang sinabi ni Manager? Kapag success daw ang project, masasama tayo sa best employees ng OGC. Ano namang meron? May year-end party rin naman tayo para sa lahat ng employees, kaya tingin ko walang bago. Tumingin sa paligid si Carla at nung makita na busy ang mga tao, lumapit to kay Ira para magpaliwanag.
Hindi simple lang ang year-end party ng OGC para sa best employees na malaki ang ambag sa OGC. Alam mo ba, makasama ka pa lang doon, may bonus ka na agad na 15,000. Tapos may paraffle pa. Alam mo ba na isa sa kakilala ko sa kabilang department nanalo ng fridge na kinakatok? Yung may French door? Tapos yung grand prize may 100,000 na cash prize. Hindi ka ba sisipagin ng ganyan? Nanlaki ang mga mata ni Ira. Maging siya parang na-excite. Kahit yata simpleng appliances lang mapanalunan niya, matutuwa siya ng sobra. Tara na, sipagan natin. Habang inaayos nila ang project, may napansin si Ira at Carla na loophole sa contract na pinirmahan ng Geronimo Technology. Hindi nila napansin yon nung una, kaya ngayon kailangan nilang ayusin yon. Kaso lang, pirma ng representative ng Geronimo Technology ang kailangan. Madaling pumunta si Ira at Carla sa company ng Geronimo Technology, ngunit nang salubong sa kanila wala daw doon si Romulo Geronimo na General Manager. Kahit wala naman si Mr. Geronimo katulad ng dati, pwede mong pirmahan to bilang representative, di ba? Ganun ang ginawa niyo last time. Please, Mr. Munoz, pakisign na to. Halos magmakaawa na sila para pirmahan ang papel na dala. Umiling ang lalaking kaharap. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan ko pa rin ang authority ni Sir para pirmahan yan. Bumuga ng naipong hangin sa dibdib si Ira. Pero alam nyo kung nasan si Mr. Geronimo? Sa pagkakaalam ko, nasa private resort si Sir ngayon. Private resort kahit maulan? Komento ni Carla sa gilid na napatingin ng kausap nito. Kung ayaw niyong maniwala, wala akong magagawa. Pero ibibigay ko rin kung nasan siya para mapirmahan na ang contract. Binigay sa kanila kung saan makikita si Romulo at pupunta sila doon. Panay pa ang reklamo ni Carla dahil naipon na ang pagpapa-reimburse itong gastos. Nang makarating sa isang private resort, hinanap nila kung nasaan si Romulo. Dahil pagpasok pa lamang nila sa entrance, malaking infinity pool ang sasalubong. Swerte silang nakita nila ang lalaki na naroroon at may kasama ito. Lumapit pa si Ira at Carla at nagpakilala. Lumingon sa kanila si Romulo at dumilim ang ekspresyon sa mukha nito. Sir, nandito kami para sa document na kailangan ng pirma mo, sagot ni Ira. Pinasadahan siya ng tingin ni Romulo mula ulo hanggang paa bago ito ngumiti. Of course, nasan bang ballpen? Naglabas ng ballpen sa bag si Ira at iniabot iyon sa lalaki. Ngunit sinadya nitong ihulog ang hawak na ballpen at nahulog yon sa pool. I'm sorry, my hand slipped. Nakangisi nitong turan. Nagtawaran ng mga kasama ni Romulo at sinulyapan sila na parang nanonood sila ng interesanteng palabas. Naikuyom ni Ira ang kamay bagong ngumiti at kumuha ng bagong ballpen sa bulsa. Meron pa akong dala dito. Ito ang ballpen. Nalukot ang mukha ni Romulo at mariin ang titig na ibinigay kay Ira. Romulo, tara na. Nang makita ni Romulo na may umaaya dito na mag-swimming, bumalik ang tingin nito kay Ira na unti-unti gumapang ang ngisi sa mukha. You're really prepared, Miss Gonzaga. Bakit di natin bigyan ng reward ang effort mo? Nagtatakang tumingin si Ira kay Romulo at nagulat siya nang itulak siya nito sa pool. Dahil hindi napaghandaan, lumubog si Ira. Nakainom ng tubig sa pool habang kinukumpas ang kamay. May kalaliman ang pool at kahit marunong lumangoy, parang nablangko ng oras na mga yon si Ira. Shit! Anong ginawa mo kay Ira? Sigaw ni Carla. Pababa ito ng pool para tulungan ang kaibigan ng pigilan ito ng kasama ni Romulo. That is your reward for saying no to me, Miss Gonzaga. Do you like it? Iahon niyo si Ira. Tulong! Tulong! Carla frantically called for help but people around her didn't give a damn. They just looked at her but did not bother to budge from their position. Dahil private resort iyon at halos ilan lang naroroon ng mga oras na yon at walang gustong tumulong kay Ira at kay Carla. Tulong! Sigaw ni Ira. Kinukumpas pa rin ang kamay sa hangin. Hindi lumalapat ang paa niya sa sahig ng pool. 8 feet deep ang pool na kinahulugan ni Ira at dahil naunahan ng kaba, marunong mang lumangoy nakainom siya ng tubig at ngayon pakiramdam niya nang hihina siya, kinakapos ng hininga. Ngunit ang utak naman ni Ira panay hingi ng tulong. Walang hiya kayo? Bitawan niyo ako. Ira, lumangoy ka. Don't get drowned. You know how to swim. Remember that. Kumalma si Ira at sinubukang lumangoy. Noong inangat niya na ang sarili paalis ng pool at si Carla naman ay nakahandang kunin ang kamay niya.
Muling tinulak si Ira patungo sa pool. Si Carla hinatak palayo kay Ira. Sa puntong yon, naiyak na si Carla. Pinilit nito na kumawala sa may hawak dito. Sinapak ni Carla ang babaeng may hawak dito, ngunit dahil may kasama ang babaeng sinapak ni Carla, hinatak naman ito ang buhok ni Carla at pinagtulungan ang babae. Si Ira naman muling bumalik sa tubig at dito niya naramdaman ang sobrang ginaw. Dahil sa ginawa nito, galit na galit ang tatay ko sa akin. Ikaw naman kasi. Sa susunod ko pa, balak gumanti sa'yo pero ikaw na mismong lumapit sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag kontento na ako sa nakikita ko, iahon ka na rin namin. Pero ngayon, dyan ka muna sa tubig. Do you enjoy the cold water? Sira ulo kang lalaki ka. Hayop! Nagpumigla si Carla sa may hawak dito at kinuha ang cellphone. Pumundot ito roon ngunit mabilis ang mga mata ng taong nakapalibot kay Carla kaya hinatak ang phone nito at inihagis iyon sa pool. Tatawag ka ng pulis? Tingin mo ba papayag akong mangyari yon? You bet! Sabi ng isang babae kay Carla. Pagkasabi noon ay itinulok din nito si Carla sa tubig at ngayon parehas nang nasa pool ang magkaibigan. Baby, bakit hindi mo na lang sila hayaan? Pagbigyan mo na ako, Kawawa naman sila. Yumakap kay Romulo ang isang babae na nasa gilid at sinulyapan sila Ira. Kita sa mukha ng babae na naaawa ito kila Ira, kaya siguro nakikiusap ito kay Romulo. Tiningnan ni Romulo ang babaeng nakalingkis dito at tumangutango. Okay, sabi mo ang bait talaga ng baby ko. Tara na. Umalis din si Romulo bitbit ang mga kasama nito at naiwan sina Ira at Carla nasa pool pa rin. May ilang taong nakikiusyoso, ngunit hindi lumalapit para sumaklolo. Bebs, ayos ka lang ba? May masakit sa'yo? Naiiyak na tanong ni Carla. Hawak ang magkabilang balikat ni Ira. Umiling si Ira dahil hindi pa maayos ang pakiramdam niya. Kulang sa tulog, pagod at ngayon naman hinulog sa pool. Halo-halo na ang nararamdaman niya at mabigat ang katawan niya. Nahihilo na rin siya. Nakita ni Carla na hindi na komportable si Ira kaya nagtulungan sila na makaahon. Bebs, ospital tayo? Pakiramdam ko, nahihilo na ako. Mahinang sabi niya kay Carla. Tumango-tango si Carla at para silang basang sisiyo na lumabas ng resort. Pinagtinginan sila ngunit nung panahong iyon, wala na silang pakialam basta ba makaalis sila sa lugar na iyon. Mabuti na lang may taxing naparaan doon at sumakay sila. Dahil sa parehong basa, hininaan ng driver ang aircon para hindi ginawa at ginawin ng dalawa, ngunit halos magyakap na si Carla at Ira dahil giniginaw na nga talaga sila. Nang makarating sa ospital, inasikaso sila ng mga nurse. Inabutan sila ng tuwalya at mabilis na ibinilabal ni Ira yon sa katawan. Sa gilid, nanghiram si Carla ng cellphone sa isang nurse. Tinawagan si Joseph dahil hilong-hilo na siya. Nangihina ng dalawa kaya kinabitan sila ng IV drip at magkatabi ang kama nila ni Ira sa general ward. Yon ang tagpong naabutan ni Joseph. Madilim na madilim ang ekspresyon nito nung lumapat ang paningin nito sa dalawang babae. Why didn't you call the police when they pushed both of you in the pool? Napayo ko si Carla. Sinubukan ko naman, kaso inihagis nila yung cellphone ko sa pool Katunayan nasa bag ko yung isang sira kong phone. Gusto ko namang tawagan ngayon pero humindi si Ira para nagtatampo ang boses ng kaibigan. Malamig ang mga matang tumingin din si Joseph kay Ira. Why did you stop her? Sinabi kong matalino ka at marunong magtiyaga pero hindi kasama ron ang hahayaan mo silang apihin ka. Ira, did you even fight back? Napakagat ng ibabang labi si Ira. Sorry Sir Joseph, ayoko lang kasi na maging problema. Marahas na bumuga ng hangin si Joseph. Alam ba ng asawa mo ang nangyari sa'yo? Agad na napailing si Ira. Hindi niya po pwedeng malaman, sir. Alam kong kapag nalaman niya ang nangyari sa akin, magagalit iyon. Baka sagurin si Mr. Geronimo at baka siya pang mapahamak. What if tumawag ako ng pulis ngayon? Pinaniniwalaan naman nila tayo hindi ba? Dito naman umiling si Joseph. It is too late to do that now. Hindi niyo ba naisip na kahit may CCTV footage man, ngayon, burado na yon dahil gagawa ng paraan ang Romulo na iyon para malinis ang pangalan niya? Napabuntong hininga na lamang ang dalawang babae. Si Joseph, madilim pa rin ang ekspresyon.
Iniisip nito kung paano gaganti sa lalaking iyon. Mas lalong umigting ang panga nito na makitang nanginginig pa rin sa ginaw si Carla. I won't let asshole free after I got my hands on him, bulong nito sa isip. Noong maubos ang IV drip, sinuri muli ng doktor at nang masigurong walang mali sa kanila, pinauwi na sila. Dahil ayaw ni Ira na makita siyang ganito ni Dark, tinawagan niya ang lalaki. Pilit pinasigla ang boses para hindi nito mahalata na may mali sa kanya. Sinabi niya rito na hindi siya makakauwi dahil marami silang aayusin at sa apartment siya matutulog. Sinabi ni Dark na po pwede pa rin siya nitong sunduin pero hindi siya pumayag kahit ayaw man. Umoo si Dark. Nang makarating sa apartment, nang hihinang humiga si Ira sa kama. Pinilit niyang matulog. Unit kahit antok na antok, hindi siya matagumpay na makatulog. Hinahanap ng katawan niya ang init ng katawan ni Dark. Naitakip ni Ira ang unan sa mukha at doon naiinis na sumigaw. Paano siya makakatulog niyan kung nasanay na siyang katabi ang lalaki?